Magandang gabi guys. So today guys, mag-repair tayo ng electric fan na yung sinasabi nilang nakakatipid ng kuryente. So hindi siya gumagana guys. So dinala na sa akin. So mga posibleng nasira nito. Ito cord, karamihan manipis lang kasing wire nito, nahugot. Kung hindi naman itong wire guys, minsan ang masira nito yung kanyang motor. Minsan masusunog po kasi yung motor niya. Ayan. So tara guys, samahan nyo ako, repair natin tong electric fan. Stand fan nga pala siya guys. So pisa na natin. Let's go. So sa pag-backlash naman ito guys, so ito lang. So tanggalin muna natin tong niya sa gilid, yung sa liig niya. May tornilyo po yan, so may lock po yan sa likod, sa gilid niya. So tanggalin lang muna natin yan. Yun yung nuts niya. Yan, pagtanggal na natin para hindi tayo mahirapan mag-trouble. So unang step guys, tanggalin din natin tong yung kanyang sa taas. Kuha lang ako guys, screwdriver at tester. Ayan, yung may tester tayo dito. Set up na natin sa ohms, sa value ng ohms para makuha natin yung kanyang resistance. Kung wala talagang reading, so dalawa lang posibilidad na sira nito, either motor or cord. So merong hindi nagpa-function. So yan, iano muna natin yung natin. So nakaano tayo guys, ohms. Susukatin natin yung resistance ng kanyang motor. Kung sunog or may putol na linya. So ayan guys, ayan. Nagre-reading siya kasi gano'n yung katawan natin, yung huwag natin contact sa ating body. Yun, walang reading. So tara guys, samahan nyo ako. Buksan natin itong loob nito. Baka may putol lang itong wire. Let's go. So ayan guys, so pagbukas naman ito guys, so meron siyang dalawang so test muna natin yung yan. May dalawang tornilyo yan sa gilid para mabuksan natin. So bubuksan na natin yan, dalawang tornilyo kasi minsan nakaipit yung wire. So huwag nyo pala akong kalimutang i-follow guys sa Astroboy TV Repair Vlog. So sa aking Facebook page, Astroboy TV Official, and aking YouTube channel, Astroboy TV Repair Vlog. So tutorial tayo, mga tips para magkaroon tayo ng idea sa mga hindi marunong. So ayan guys, so meron siyang tornilyo sa gilid. Ayan, nakikita natin dito. So yan, iikutin mo lang ganun para masundot mo. So gamit ka lang maliit na flat screw, Phillips screw. Ayan, sinundot natin, inikot-ikot natin para makuha natin. Pag nakuha na natin, pwede na natin hatakin yan, hugutin na natin para mabuksan naman natin yung natanggal na natin guys. So hatakin natin yun. Pagkatapos proceed tayo dito sa guys, sa motor winding niya. Tingnan natin kung sunog or may putol na linya kasi kanina nakita na natin sa previous video, wala talagang reading. So meron siyang nga pala guys, tatlong tornilyo. Ako nga pala si Astroboy TV guys, sa repair vlogging. Content ko mga repair vlogging, makatulong man lang tayo kung hindi nyo so yun, nabuksan na natin guys. So yun, dito pa lang guys, nakita na natin mayroong putol na linya. Ayan, putol yung line 1, line 2. Buti hindi natin sinaksa kanina kasi kung nagdikit yung line 1, line 2, ito to 20 volts to guys, delikado. Pwede siyang pumutok, pwede pong mag-burn out yung bahay nyo, patay ka pa sa may-ari. Ayun, so di ko na sinaksa kanina kasi walang yun, so na natin dyan, hinang na natin guys. So kuha lang ako ng panghinang at saka lighter para natin. Di pwedeng yan guys. Let's go. So yun guys, so nakakuha na ako ng panghinang. So saksak muna natin guys. Ayun yung saksakan natin. So saksak natin para umiinit na siya. Kailangan talaga kasi ito guys, hihinang natin kasi pagka ating pinuput, wala rin, useless din kasi pagka nabatak yan, mawawala rin yung contact niya. So kailangan talagang meron kayong panghinang. Ihinang po natin. So kumuha akong lighter, so hindi na ako gumamit ng ko. Yan. Inano ko lang para ayan, paso pa. So guys, so yan. So nabalatan natin kasi yung nito, yung wire nito, tawag sa wire na yan, yung hindi basta-basta na pag pinupulupot mo, bumubuka pa rin. Kaya ang gagawin natin, hinang talaga natin. So hatak na natin na konti. So balik pa rin natin yung cover niya. Pero lalagyan po rin natin ng electrical tape guys. Kasi for safety, delikado po kasi pag dikitin yung line 1 at saka line 2. Baka pumutok. So yan, yung mainit lang natin yung hinang natin. Then ihinang na natin yan after. Yun. Mahirap to mga ganito guys. So layo lang natin, pahinang natin. Baka mamaya, imbis na putula yung wire, masunog pa yung electric, natin, yung LEC. So pulupot lang natin, buhol lang natin yan guys. Ayan, buhol lang po natin mga ka-repair vlogging, Astroboy TV. Kalimutang i-follow, subscribe, like video, comment kayo guys kung may mga katanungan kayo. So actually guys, hindi ko to course guys kasi yung course ko talaga guys, Mechatronics. So
more on machine, mga industrial machine. So hindi ko alam kung ba't natuto ko nito. Hindi naman ako talaga electronics. Pero nandun na rin sa course ko guys kasi mechatronics under of mekaniko. So sorry guys, bulbul na ako. So tara guys, kuha tayo pang hinang-hinang na natin. Let's go! So guys, so hinang na natin yun. So ano na natin, dampi lang kasi baka mamaya masunog natin yung dampi lang. So ang aking panghinang guys ay 60 watts and 60 wattage, tapos meron siyang 220 na So hindi na-adjust yung kaya hindi ako makapag-repair ng mga board kasi nasusunog. So yun guys, so palamigin lang natin yan, tapos lagay po natin ng electrical tape. Kasi yung natin dyan, purpose po natin dyan, hindi magdikit yung dalawang line 1 at saka line 2. Kasi mamaya umiikot-ikot yan magdikit, so kuha lang ng electrical tape. Let's go. So guys, kumuha na ako ng electrical tape. So puto lang tayo ng konti dyan, so buhol lang natin doon kasi para hindi siya magdikit. Once kasi na magdikit yan, boom, sabog. Kasi line 1, line 2 guys. Di naman to DC volts. So AC volts to 120 volts. Easy po. Yun po natin. Kung DC lang to guys, so walang delikado kung yung sinusupply natin ay DC volts. So paliwanag ko lang pala guys, yung mga DC volts like mga battery. Ito 20 volts guys, yung mga na-outlet natin sa bahay. So napakalakas po ng kuryente niyan. So nating So ang inano ko lang for safety lang, lagyan ko lang itong electrical tape. Ayusin ko lang yung wiring niya na hindi ito magdikit yung dalawang linya na to, yung line 1 at saka line 2. So nalagay na natin ang electrical tape yung line 1. Proceed naman po tayo sa line 2. So pumilas lang po tayo ng konti. Tapos lagay natin sa Ayan. Yun. Kailangan wala siyang naka-usling wire kasi baka mamaya dumikit yun sa winding niya. Bakal yung winding niya guys, nakikita niyo winding. Yung kaha ng winding. So lagay lang natin ganun. Yun. Ulupot na natin. Ayusin na natin yung wire niya dito kasi baka mahatak. Delikado magdikit yung So yun. Balik lang natin yung guys kung paano po nyo tinanggal yung isang component or isang gadget or anumang ginagawa nyo. So kailangan meron kayong kaalaman or kung paano nyo tinanggal, ganun din yung babalik. So yun guys, meron ng kumain pa to ng sinulid. Yan. Tinanggal ko lang yung sinulid guys para walang So huwag niyo makalimutan, i-follow niyo pala Astroboy TV Repair Vlogging sa aking YouTube channel and ang aking Facebook with Astroboy TV Official. So yun lang, vlog lang tayo about sa tutorial nito. So pala to guys, parang stand fan na parang katulad din ng clip fan pero supply niya to 20 volts. So same lang. So mga disposal po itong mga ganitong pan, hindi mo basta-basta ma-repair to. So try ko lang talagang repair, baka may wiring lang. So yun, sinubukan. Wala namang masama sa subo guys. So importante pa rin talaga meron kayong tester. Hindi pwedeng manghula. So yun, kabalik na natin yung cover niya. Yun, okay naman. So nagkalayo na yung wire na line 1 sa line 2. Kasi yun po yung iningatan natin, baka pumutok yung cover. Lagay natin yung cover niya. Tapos 3 tornilyo guys. Yan. Yung ganun lang gagawin natin. Shoot lang natin sa butas niya. Yan. Yan. Tingnan natin kung mapapagana na natin to. Kasi yun lang nakita nating sira. Wala siyang contact sa tester. And pagtanggal natin ng cover ng kanyang motor winding, may putol na 2 linya. So hindi natin sure kung mapapagana natin to. Pero isang ko dito, 100% mapapagana natin to siguro. Kayo guys, anong tingin nyo? Sa akin kasi, yun ang nakita kong posibilidad na sira. Kasi kung sunog talaga, maamoy mo naman niya, burn. May amoy sunog siya, pero wala akong naamoy. Free will din naman siya. Yun, balik lang natin tornilyo guys, din testing na natin after natin may kabit yung kanyang mga parts. So yun. Bago guys, balik din natin yung guys. So pinakita ko naman sa kanya guys kung paano tinanggal yan. So ganyan, ipapasok nyo lang yan sa Tapos yung kanal yan guys, at saka yung tornilyo siya guys, yung parang yung butas na tatapat mo lang siya. Kasi ito tornilyo din natin yan. So after natin matornilyo yan, pag nailagay na po natin yan, ikutin lang natin yan para pumunta po dun sa kanal.
para may pasok natin yung tornilyo natin. Yun. Yun, sakto na sa butas din. Pihit lang po natin bahagya yung then yung ating Phillips screw. So kailangan guys dumikit yung ating Phillips screw. Sa akin guys, ang diskarte ko dyan, inaano ko sa magnet para dumikit siya. Tingnan mo, nakadikit yung screw. May magnet ako dito sa bahay, pinapahit ko yung screw kasi para dumikit. Ayan, so may balik na natin guys, lagyan na natin sa kahan, then testing natin mamaya kung good yung ginagawa natin. Yun, ikabit na natin. So balik lang natin yung cover niya sa likod. Ayun, ito. Yan, tapos dalawang tornilyo. Kung paano natin tinanggal, doon natin babalik. So ayun guys, so keep on watching Astroboy TV guys. Huwag niyo kong kalimutang i-follow, subscribe. Content repair vlogging. So ayan, malalim na yung gabi. So hindi nyo ba alam guys, lahat ganitong buses ko guys, nasa CR po tayo. So nag-i-echo po siya kasi nasa loob po tayo ng CR. So tawag ko dito ay voice over. Kasi hindi ako pwedeng kanina kasi may nanonood ng TV sa bahay. Nakaparoon pa tayo ng copyright. So balik lang natin paano tinanggal kanina. Tapos yung tornilyo niya, so yung nuts lagay natin. Saan nakalagay yun, balik na natin yung ganyan. Test na natin guys pag good yung ginawa natin. Yung ganyan lang. Yun, balik natin. So kuha tayong Phillips screw, higpitan na natin to para hindi yumuko. Yung hindi namang higpit na higpit, kasi pag sobrang higpit guys baka mabasag pa. Gusto mo paikot nyo, hindi yung paikot guys. So ayan na, buo na yung ginawa natin guys. So tara, testing na natin. Let's go. So yan guys, so naitayo na natin yung electric pan na stand pan na nire-repair natin. So plug na natin siya guys. Ayan, naka-plug na siya. So ito yung switch natin guys. So push button yung switch niya guys. Una natin yun, umiikot guys. So yun lang talaga ang sira na natin. Putol na yung dalawang wire. Yun ang pagana natin guys. So akala ko motor winding. So ayan o, tips ko na sa inyo, mga ganitong pan, disposable po talaga ito. Madaling masunog ang motor nito. So ayan, maraming salamat sa inyong panonood guys. Huwag niyong kalimutan i-subscribe. So let's go!